na nila yung Mulan. Ayan Dami na. nating mga request eh. Kasi ganun lang rin naman yung ginagawa natin dito. But when it comes to fundamental plays na sabi nga ni Doggy, of course, babalik tayo dun sa meta. Flash PH bans away yung Liang potential against the Liang Princess Frost duo nga. Liang, Luna, yung ban nila. I was expecting na if a first ban mo si Liang, Luna Para kay yung Luna. Luna if a first pick mo sana, pero binan rin nila. So most likely, this could be a Jing angle, pero may Dharma kasi tayo. Yung Uy! Pay! Yung Pay pala na open sa kanila. Second game na ni Zek is on the pay. And yung unang pay game niya kahapon sa Blacklist International, although sila yung nakakuha ng first blood, parang natisod. Hindi nag-pay off. Ang galing mo Hey! doon. Grabe ka. Bayad, hindi siya bayad. Pag hindi bayad, pay less. Hindi payless. Payless, yes. Payless si pay. Ano yun na nga, Team Flash, no? Oh, Meron yeah, tayong Pay, pwede tayong mag-Byron if kailangan niya ng aggressive, if gusto nila mag-invade. Right. So yun yung ine-expect ko na i-pick sana ng Team Flash dito kasi yung Fatty kahapon, hindi siya nag-workout eh. Yeah, pero ito, mas agresibo. Yan! Sabi mo nga, Byron? kung merong Byron, pwede pa nga natin pwede pa tayo kumuha ng isang napaka-agresibong support. Yep. That's going to be the Diadia. Samantalang sa Train, pagkakataon nilang kunin si Dharma dahil nga may Diadia na eh. Alam na yan. Playmaker yung gusto gawin dito ng WeTrend sa kanilang side. Meron silang 2 ways of getting out. So yung target na, kung may hanapin silang target sa backline, hindi nila mahahanap kasi may unending sorrow, meron tayong infinite vastness. Ang maganda dito is having Yuhuan once again in their lineup for the crowd control. And nakita naman natin in the past series ngayong araw na ito na talagang sobrang effective ng isang Yuhuan. Giving that mournful tempo. Hindi lang yung parang threat na mag-crowd control siya. But at the same time, malaki yung mapa na mawawala sa'yo pag nakita mo yung mournful tempo. Yeah. Zone control. Zone control. Yes. Zone control talaga yung labanan ng U1. Plus the extra mobility na kanyang nadadala and healing na rin. Parang, alam mo yun, sa Swiss Knife, siya yung Swiss Knife. Ika nga, pero ito, Bans going against the marksman dito ng Flash PH. Si Consi, tol, medyo matagal ko na siyang kilala. Hindi ko alam kung anong pinapakain nila sa mga tao sa Tondo. Bakit? Pero ang lalakas ng mga marksman, taga-Tondo kasi yan eh. Si Azartan, di ba, taga-Tondo? Ano kaya kinakain nga nila doon? Ewan ko, bala siguro. Joke lang. Araw ko. Aray! Kasi di ba, marksman? Tama. May baril nga naman sila. Pero feel ko for Team Flash, hindi rin naman naubusan ng picks dito si Consi. Meron pa tayong Direnji, may Flowburn pa tayo na pwede kunin si Steady Will. So, that could be an opportunity for them to take it. Pero I really like the way they remove yung mga options na dito. No? Yeah. Kasi yan ang mga pwedeng mag-complement sa kanilang current lineup, especially with Pay. Tapos bigyan mo ng Chano, tapos Marco Bono. Ayun na. Long distance relationship ang mangyayari dyan. The Filipino Lamb is unlocked. Nandito na si Arise para ipakita yung kanya mga assassin plays. Ano yan? Going back sa Open Series, ang kaisa-isang pentakill na nangyari sa Open Series ay salam ni Arise. Wow! And makikita natin siguro uli dito kung paano siya magpe-perform against Team Flash with a better composition on that early start. Kasi Pay and Byron, most of the time, walang may kaya doon sa early game. Tatandaan natin na ang pentakill dito, kaching ha. Ayaw nga, kaching! King money. Suwen, boss! Money in the bank. Labi ko naman sa inyo. Magkano? 250. 250 USD. Tapos meron pa yung mga teammates. Ayun na, nilabas na si Hoyi. Ayan, sabi ko na nga ba, pwede ka lang mag-isip na isang marksman hero na pwede mabigay ng crowd control and damage at the same time. Sabayan mo pa ng isang Nua. Medyo napapaisip ako ng bagya sa lineup ng team. Diadia din. Diadia. So meron pa rin namang agency to go for the crowd control na kailangan dito ng Flash PH. But one of the things that I kind of want to point out din para sa ating mga casual viewers, normal na tandem duo ang Nua plus Diadia. Dahil kapag kumapit ka bilang Diadia kay Nua, pag nag-emergency yan, +1 agad. Sama ka sa kanya. Ito ang Hindi ka maiiwan sa bebe bahay. Ang version ng riding in tandem natin, pero teleport yan. Ops, pinaka-interesting para sa Pay kung paano siya mag-i-invade sa early stages. Maaamoy ba siya? Tignan nyo kung ano yung ginagawa niya rito. He is going to indeed be spotted. Kaya magiging passive ang start dito ng Flash PH most likely. Ganda ng pwesto ni Maze dito. I-deny niya agad yon. One thing that is good about Pay, pwede siya mag-start sa lane. Kunin agad niya yung resources doon. Makakuha siya ng extra levels. Pero dahil nakita na siya at alam niyang dalawa yung tao doon, siya yata invade topside. Uy! Dalawa kanya kalaban dito. Let's go with the first blood kaagad na nakuha ng Team Flash PH. Flash of blood. Ganun ginagawa no?
i-combine mo yung skill 1 mo with the flash para pambigla at wala nang ang reaction time pang nagawa dito si Syndicate. Ang pinakamagandang ginawa nila doon, binigyan nila ng urgency itong si Bridget kasi siya yung magdadala ng early game with that Byron. Mismo. Bridget is one of those players na pwede talaga magbuhat on the top side. Though, isa pa yata ang gagawin dito ng Team Flash PH, pero kamuntikan lang. Aaron was able to get away to the flash out. Inat ng mga plays dito ng Team Flash PH. Naghahanap sila ng kills. And ito maganda sa comp nila, no? Kaya nilang gawin yon dahil nga meron silang Byron, may Jaja sila, meron silang Pay. Trivia time? Yes. Trivia time. Si Rafe, nagpalit siya ng pangalan to Fierce. Dahil ang kanyang jersey number ay 0. 0 Fierce pag binasa mo. Zero Pierce. Zero Pierce. Ang lupit. Dahil idol niya na naglalaro sa KPL na si No Fear. Nagram rin ba siya ng Rafe? Ha? Nagram rin siya ng Rafe. Rafe, Fear. Oo, ganun pa rin. Nagram. Yes. Kaya interesting rin talaga yung galawan dito ni Fear. Sportful tempo! The dead from below. Dalawa din naman pero hindi pa rin na-phone. Para ma-secure sila na kill. Counterplay coming in from the members of Team Flash. PH was able to get one. And Arise only to fall down. Aray ko po! Yeah, medyo ang kunad, no? Parang hindi ko inaasahan na hindi sasapat ang burst dito ng WeTrend. Pero ang kagandahan kasi doon yung return damage dito ng Flash PH. Now, something is happening at si Bridget. Kumunat na eh. Grabe, another kill. This time sa kamay ngayon ng WeTrend Esports. Good answer pabalik dito sa side ng WeTrend. Nakita natin also yung fight natin kanina doon sa river sa top side. Ginamit yung emergence para i-push back yung members ng WeTrend. Paggamit ng Noah dito ni Flint. Again, one of their, what I would say, imports, no? Vietnamese. The connection ng Vietnamese dito, Bridget and Flint, yun yung inaasahan ng Flash PH. Oo, sila talaga yung kailangan natin dito, especially in the early parts of the game. Marami silang ways to gank and dyan iikon yung playstyle dito ng team. And also, kita nyo, binibigay nila yung resources kay Zekes. Medyo nag-slow down yung tempo dito ni Zekes kasi napansin ko na ang unang binild niya is yung boots na may pampakunat, no? Na armor. Which is not, you know, not often na nakikita mo sa jungle kasi kadalasan yung pwedeng yung cooldown. Lalo na ang early, attack speed eh, no? Ay, nakita-kita. Meron siya. Diba, syempre pag aggressive ka, mas gusto mo kasi leaning towards attack speed or leaning towards cooldown. Okay, another attempt mga kaibigan. Mace, ginamit ang kanyang battlefield command para mapag-disengage. Pero here comes Syndicate para mabalik! Ginamit ang Annihilation! Dalawa din naman ang kanyang Truth Mantra! Yun nga lang siya rin ngayon dali dito Purple Tempo. Galing sa likod ng ating mapa. And now they have to disengage. Ginamit ang kanyang Zorro. Wala nang buhay si Mace because ginamit nga niya yung kanyang battlefield command kanina para makatakas. That I think is a miscommunication. No? Si Maze umalis sa crime scene tapos si Syndicate pa-engage. Oo, kala ko sana magte-teleport siya kay Syndicate para pag pumasok si Syndicate, saktong-sakto rin yung stun niya doon. But as you said, that was a miscommunication, giving opportunity to get that Tyrant space. Yep. And plus, may makukuha pa silang bonus dito na barya. Yung barya na yan, guys, pag kinuha yan, 75 gold. Tapos may gold generation pa yan. For 2 minutes. Grabe. Nagbibigay ng stress. Hindi biro yung 75 gold na yan. Isang kill lang will translate into 150 to 200 gold. Pag nagkaroon ka pa ng 75, that's almost like half. Ilang minions din na makukuha mo dyan. Pero mid lane, sinusubukan nila dito i-clear yung ating minion wave. Tinamaan ng Annihilation, kaya lang kulang pa rin sa damage. And they have to back off a little bit right now. Go back to clearing the wave. Nakita natin, wala sila masyadong priority dito from Flash kay Consi kasi hindi mo naman talaga kailangan bigyan ng priority. Magbabato lang to ng Burning Sun Arrow later on. Kaya tingnan nyo, yung mapa natin for Team Flash, madalas nasa top side siya. With the priority that was given early kay Bridget, naging posible para sa Flash PH na maglaro around the top side. And so now itong si Zekes, ang magiging tanong na lang kung paano niya itatranslate itong early lead into something big. Tumaan yung araw pero nabalain din naman dito pero meron na responde coming from members of WeTrend Esports. And now ang inahabol nila ay hindi makauhuli sa ngayon. Ultimate coming in, pero naipit siya dito, the Truth Mantra, and all of the damage coming in from the members of WeTrend Esports. That's -3. And hindi pa sila tapos, kill nila yung wave, they want to push this first clear tower, kakayanin nga ba? Nope. Grabe yung aggression no? Even sa mid lane, nakakuha ng solo kill dito. Si Darpin. Ito yung asim place na papangiti si Doggy. Hindi yung asim place na walang sukli.
Grabe naman si Arise! And from below, lumampas ang ating mapa pero Annihilation just to clear the wave pero not enough to have that tower survive. Yung death from below na yun, pang-box out no? Para hindi lang makapag-defend ng tower. And so now Flash PH, yung mid lane tower nila bukas na. Nag-wave breaker, paharap talaga siya kanina. And ito maganda dito, they got the opening that they needed, waiting for the next objective bago sila pumasok. But WeTrend, nakuha nila yung gold lead just because of those 3 kills na nakuha nila. Grabe yung aggressive plays. And again, yun yung pwede mong asahan with the Lamb and the Liu Bang connection. Samantalang dito sa gitna, itong si Aaron. Ayan na naman si Syndicate going in, pero ginamit ang Battlefield Command para makatulong sa kanya. Pero meron pa rin damage coming in from Lua. And now they have to back away a little bit. Naka-solo kill lang isa mga kaibigan, si Consi. Pero sa River, makakapitas dito ang miyembro pa rin ng Team Flash PH. Balikan! Wow! Standard Filipino. Ang daming kills na nakikita tayo dito sa game na to. Naka 2 kills tayo pero still the lead comes in for the side of WeTrend kasi nga mas marami silang nakukuha towers. Wala pang nakukuha yung Team Flash. So at least now they can take it. Parang wala pa tayong team fight na nakita na kasama itong si Darfin. No? And may mga moments na may mga moments na nagkakaroon sila ng kills pero off-camera lagi. That just means na ang play around talaga dito ng WeTrend ay kay Lam. And also, to point out pala, no, nag-spark for Chiconsi ha. So most likely on hit, medyo matagal yung bawas nito. Pero as you said, may HP against the Darpin. Wala pa nga tinatamaan ng pana, hinihintay ko pa rin hanggang ngayon. Patagal na patagal, mas lalong sumasakit talaga ang isang Hoy. And I agree to what Otto said. Maghihintay natin na tumama yung kanyang Burning Sun Arrow pero meron mahuhuli sa taas ang ating mapamay. Ay, naku po! Walang magawa ang isang Hoy sa kamandag ng Lam. Infinite fastness now flying away. Pabalik sa kanyang tower. But sana ko yung Hoyi, may infinite vastness, pero mapapansin mo, ang layo ng touring niya sa topside. Wala silang towers dun, men. Like pa siya ng river. Oo nga eh. Oh, yan na. Kaya lang, kaya nga bang madepensahan? Yep, he will survive for now. Kapit lang sa kanyang tropa. Second tower na medyo nangangamba. Also, you can see WeTrend, no? Kinukuha na nila lahat ng jungle kasi meron silang agency, may space sila dito sa side na to kaya wala magagawa currently ang FLPH sa kanila. And so now, yung mga resources na yan, kapag naagaw mo yan sa kalaban, matagal-tagal kang tutunganga eh. Magkakape ka muna, kumbaga. Hihintayin mo mabuhay yan. Pero ito, Flash PH going for the defense. 5 seconds. Tyrant yung lalabas para sa side ng WeTrend dito. They have the space to go for it. Pero itong Team Flash, yung hinahanap nating early game advantage, nawawala na ng paunti-unti. At masakit yan para sa page. Ups! Nakita yan! Enemy spotted mga kaibigan! Arise going in with a death from below! May Burning Sun Arrow, pero ano yung wala lang. May consolation prize. Paano lang, pang-tigil lang. Stop. Pang-highlights lang na may tinamaan ng mana. Pero again, mission accomplished na para sa WeTrend. Arise is having a field day once again dito sa ating game number 1. Sobrang straight to the point nung gusto nila gawin. Battlefield command to the Lamb, tapos pasok sa backline, tapos wala nang magagawa yung other members ng Team Flash to react. Ayun eh. Yun ang magandang combo talaga eh. Kung sino pwedeng pang-pasok, pang-initiate, lagyan mo ng Battlefield Command Shield. Giving you more advantage dito. Look at how aggressive right now. WeTrend Esports. Nakita mo yun, kuya? Muna. Minus 5K yun. Nawala ng flash, oh. Nawala ng... Sabi sa kayo, Kuya Darpin, yari ka talaga. Nako, Kuya Darpin, nakatingin na yun. Minus 5K ka dyan. Lista na. Wala siyang pinlash doon, men, ha? Pero again, I think ito yung sinasabi nga nating taba ng daliri, no? So, parang kanina pa tayo nakakita ng gano'n. Napipindot, men, eh. Pero again, importante para sa mga carries nga natin. WeTrend still is now going to push the top side. Iiwan nila yung bottom lane nila. Wala silang pakialam kasi towers naman ang makukuha nila. 6 towers down already. Hanap ng place top side. Ulti na coming in from Byron mga kaibigan. Kaya nga ba din na nakapitas ito. Ginamit na din kaya kanya Battlefield Command. Pero look at long. Nasa likod ng ating mapa. Muli nga ba din mga kaibigan. Get -1. Arise is now. The emergency is here. Kaya lang mali yata Sentinel alone. Libreng hit mga kaibigan itong si Consi. Hindi pa rin enough yung kanya damage para sa Nice Syndicate. And now, they have to back up a little bit. 10 minutes na tayo sa game natin. Ang tagal niyang pumana pero dahil nga sa sinabi mo kanina, Dash, kulang yung damage. Oo, yun na nga eh. Kasi medyo matagal talaga nandun dapat si Consi for the damage to come in. That's why etong play na to for their side, I think si Zekas yung panggagalingan nila ng damage pero not really going for that full damage route sa kanila eh. Ang laki ng lamang in terms of gold dito ni Darfin. Yes. Against kay Consi. Tambak na tambak. 2,000 para isang item yan. Pero pag titignan mo, no, yung gold infusion nila na kay Flint lahat. So kay Flint dapat nang gagaling yung damage for the team fights. That's interesting kasi para sa Nua, sure, fine, pwede kang mag-dish out ng damage.
Pero it's all about bursting your opponent eh, no? Matagal ang cooldown pa rin ng Nu compared sa Marksman, no? In terms of damage retaliation. Pero ito na, Tyrant. Burning Sanaro, tumama ng isa na stun, pero mahuhuli nga po mga kaibigan. Yes, kasi we'll get one once again. Ginamit ang Truth Mantra, all under crowd control, and now securing the Tyrant as well. That's again is another massive disconnect, no? Bakit ka nandoon, Fierce? Oo nga He was so far away from his teammates. Saka nasa kabilang gilid sila kanina. And that's why they weren't able to get the kill there. Now, ito may space itong WeTrend to actually take the tower mid lane. Meron pa silang Tyrant dito mga kaibigan, which means more damage coming from their team. Damage over time, damage per second. Nakikita natin sa bot ng at paano natin makakahuli nga ba sila? Ano yung Zoro to survive that one? Muntikan na with the burst damage. Aray ko po, ang sakit. Yun ang masakit. Dahil posibleng momentum swing na sana yan para sa Flash PH. Pero nakalubog. Nakapag-bye-bye itong si A-Rod sa Xena. Flash PH, what can they do to slow down yung aggression dito ng Trend? Even in the situation, yan na nga araw yung hinanap. Emergence mga kaibigan, hindi tinuloy. Kinancel muna for now. Nadali si Maze dito. Pero sa taas ng ating mapa, inabot sa loob niya. Nice! The solo kill of a jungler against the mage. Flynn is down. And now the tower is open for them to take. Makukuha nga ba nila? Yes, they will be able to get that one. Sabihin na, Zoro para survive pa. And Mournful Tempo not gonna connect to anyone for now. Knock up damage. Pero okay lang yan. May tower naman na tayo na nakuha sa top lane. What a play coming in from their side, yung top side. Even though na nakuha yung kill kay May sa bot side, pumwesto lahat ng WeTrend dun sa top to take the tower and also get the space for this objective. May solo kill pa na highlight itong si Arise. Meron ako nakita sa comment, daddy daw eh. Uy! Burning Sanaro! Ito na ang pagpasok mga kaibigan ng WeTrend Esports. They're gonna get one by one ang Team Flash PH. Buhay na buhay mga kaibigan. Namatay si Arise dito. Emergence connected to members of WeTrend Esports. But that's the double kill na ibigay mo para kay Maze. Apat ang namatay. Pwedeng kumuha ng tower or Overlord. Overlord na lang muna sa pananaw ko para sa WeTrend. Pero 20 seconds on the Death Chamber. Ang mga members dito ng Flash PH, I think this is the right opening para buksan even itong mid lane high ground ng Flash PH. Hindi na nila kailangan. Pwede sila mag-end. Oy! Nag-flash! Ang flash para kumonect yung kanyang full tempo! Nakatakas na kay Emergence, pero yun lang, tumakas para i-depensa yung kanilang base. Bakit makalat tayo? The TNT MVP natin will be Maze. Deserve. Si Maze? Lagi silang may nahuhuli sa taas ng boot. Counter sa long, high HP. Kasi tumataas yung HP niya.